Marami tayong mga kakambing na nagtatanong kung bakit daw hindi inuubos na mga kambing nila yung ibinibigay nilang pagkain. Ayan, sayang daw. Kumbaga, pinagpagawa nilang kumpayin tapos hindi naman inuubos ng kanilang alaga. Yan. Ngayon po sasagutin natin yung mga tanong na yan. At syempre, bibigyan natin ng tips kung paano nga ba mauubos ng kambing nyo yung pagkain nila. Yan. Syempre, umpisa tayo sa behavior ng kambing. Mga kambing maarte po yan. Yan. Pag yung pagkain nalaglag na, yan tulad nun. Paminsan natatapakan nila yan or naiihian or nadudumihan o nababasa ng tubig, ulan o tubig na mula sa ibang parte ng iyong farm. At kapag ganun, malaki ang tsansa na hindi na nila yan kakainin. Yan. Kaya naman nakikita nyo po yung aking pakainan na ito. Yan, pinagawa ko yan. Ginagamit ko po ito ng mahigit 2 taon na. Yan. Kaya makikita nyo yung kahoy medyo parang malapit na magato. Pero yung 2 taon na yun, sulit na yun. Yan, dahil kapag hindi pa tag-ulan, pinapakain ko sila sa ganitong paraan. Okay? So talagang pagka nalaglag na doon, ayan, pansin nyo, hindi nila masyadong papansinin na yan at uunahin nila yon. So pag wala na talaga, kakainin din nila yan, lalo pag naarawan din naman. Kaya nga lang, kunyari nasa loob ng kulungan kagaya nito, yan, may sample ako sa inyo ha. Itong kulungan na to na lilinisin pa lang uli natin. Okay, so yan pag nalaglag na ganyan, talagang hindi na nila yan papansinin. Wala na kayong magagawa dyan. Ito ay ilalagay nyo na sa inyong composting area o compost pit o compost bin o meron kayong vermicomposting, pwede. Okay, hindi na nila talaga gagalawin yon at wala kayo ba magagawa kundi bulukin na lamang iyon. Ayan, lapit tayo ng konti dito sa ating mga kambing na nag-enjoy kumain. Okay, ayan, para magkaroon na rin kayo ng idea, ang form po nito ay V-shape. So ang talagang design ko dito sana yung pa letter V, yung ganyan talaga. Yan, mas gusto ko yung ganun design. Kaya nga lang, nung iwanan ko, nung matapos gawin ganyan yung kinalabasan. So okay din naman kahit paano. Ayan, dahil medyo nakakaabot naman yung mga nasa ilalim. Ayan, pagdating dito sa gilid, ito ay plastic matting na medyo makipot o maliit lamang yung butas pati sa ilalim yan para hindi maglaglagan ang ating mga kumpay. Ngayon, pag dito sa taas o sa gilid, yan, dito open to yan, pag dito sa gilid, malalaki talaga yung niyan, butas, kasi para maisuot kahit papaano ng mga kambing yung kanilang bibig o kanilang mga yan, nguso. Okay, so wag naman masyadong malaki kasi possible na pag may sunga yung kambing mo nakalusot, may stuck siya doon. Yun naman yung disadvantage nito. So pwedeng kung matagal kang umaalis sa farm, iniiwan mo sila, advice ko yung maliit na lang yung gamitin mo, ganito. Pero kung katulad kita na lagi naman nandito sa farm at nasisilip mo yung farm o naiikot mo yung mga kambing mo at sa tingin mo pag may na-stuck makikita mo agad, okay na yung ganito kalaki. Yan, malimit yung kasi nasasabit yan kapag yung maliliit pa yung kambing. Pero pag ganito na, hindi na. Tsaka yung sanay na sila, okay na. Okay, so makikita nyo po yung mga nasa ilalim yan, hindi rin po yan nasasayang kasi inilalagay ko naman yan sa aking mga taniman. Okay, so ganun. Ngayon, kung gusto nyo naman na hindi ganitong style at gusto mong ubusin nila ang iyong mga ikinumpay, talian mo. Yan. Kapag kasi nakatali, o yung isa kong video kung paano ako magpakain ng nakasabit na tali, meron ako dyan sa sa goats health tsaka sa goats food. Ayan, meron akong playlist nyan, pwede nyo panoorin doon. So yun naman, ang estilo ko naman doon nakasabit naman yung pagkain nila at hindi nila naaapakan. Yun, sa ganung paraan nauubos nila talaga, simot. Yan. Ang disadvantage yun, syempre, pag masyado silang marami, magagawan sila doon, magsusuwagan, wala silang chance makaikot. So, nandun lang sila sa isang lugar, nag-aagawan sa pagkain. Minsan, nagkakasakitan po yung mga kambing.
Yan, pero pagka mga ano naman, body naman yung mga kambing mo at sila naman ay magkakasundo, eh no problem. Yan. Okay, tapos yung iba pang bakainan, ganito ring konsepto Eh, nandito naman siya sa loob ng ating kambingan. So, ano tayo sa loob. Ito, kasi pansamantala hindi ko ginagamit. Wala ngayong kambing na laman to. Kahoy ang inipon ko dito kasi tagulan na ngayon eh. Magtatagulan pa lang pala. Yan. So, ganito naman. Ganun din. Meron akong screen sa labas. Yan. Pagka doon ko nilalagay dito, binubuhos ko pag nasa labas ako. Naipon dito. Dito sila kumakain. Okay. So, sa ngayon, wala laman to. At ito'y inaayos ko ulit. Gagawin ko elevated. Pero bago ko siya gawing elevated, ay papatagin ko muna ulit. Dito muna sila sa baba. Yan. So, ito yung isang example. Okay. Pwede nyo gayahin yan. Kung ano yung angkop sa iyong farm. Kung ano yung angkop sa estilo ng iyong pagkokolekta ng pagkain at pangungumpay o klase ng pagpapakain, eh yun po yung gawin nyo kasi wala namang ano yung tawag doon, one size fits all. Walang ganun. Kung ano yung gumagana sa yun na rin sa lugar mo. Kung ano yung gumagana sa Pampanga kunyari, ganun na rin dito sa South. Magkakaiba kasi magkakaiba tayo ng klima, magkakaiba tayo minsan ng ugali ng kambing. Yan. Dito sa part na to wala akong pakainan loob yan. So ang style ko dito pasabit dito, patali. Yan. Okay, dito kayo tatali, nakadito sa diretso sa may kanal. Yan. Ano naman to tuyo. Okay, so ganyan yung ating estilo ng pagkakambing. Okay, so sana kahit pa paano may natutunan kayo dito. Tsaka kung gusto nyo na malaman naman kung ano yung iba't ibang klase ng pagkain na pwede sa ating alaga, pasyal din kayo sa aking playlist na Goats Food kasi nandun po yung mga iba't ibang mga forage plants at saka iba't ibang mga damo na pwedeng ipakain natin sa ating mga alaga. Okay, so para may uli itong ating kambing kasi may paparating tayo na marami ngayong batch na ito ngayong taon na to. Okay, so abangan nyo lang sa mga videos kasi pagdating nila dito may malinis na ulit tong farm at ready na ulit tayo for breeding. May tayo bago tayong